Sa mga hapon ng dekada 90, habang dahan-dahang lumulubog ang araw at ang mga bata sa kanto ay unti-unting nagsisibalikan mula sa paglalaro ng tumbang preso, luksong tinik o text, may isang tunog na agad na nagpapatahimik sa buong paligid. Ang tunog ng telebisyon na nagbubukas. Sumasabay ang paghuni ng electric fan sa amoy ng bagong lutong merienda at sa mismong sandaling iyon, alam na ng lahat na oras na para sa isa sa pinakamainit at pinakamasidhing cartoon na sumabog sa Pilipinas. Ang Flame of Recca. May kakaibang kilabot at saya kapag sabay-sabay na umuupo ang bawat batang Pilipino mula sa mga kapitbahay hanggang sa mga magkakapatid na nag-aagawan sa unan o pwesto para mapanood lamang ang bagong episode ng kwento ng isang batang ninja na may hawak na kapangyarihan ng apoy. Hindi lamang basta palabas si Recca Hanabishi, isa siyang simbolo ng panahon, isang paalala ng isang mas simpleng buhay, isang mas masayahing hapon, isang panahon ng pinakamalaking problema mo lang ay baka hindi mo maabutan ang bagong episode nito sa hapon. Ang Flame of Recca ay nagmula bilang manga na isinulat at iginuhit ni Nobuyuki Anzai. Unang lobas ito noong kalagitnaan ng 1990 sa Japan at mabilis na nakakuha ng sariling kulto ng tagahanga. Ang bawat pahina ng manga ay naging mga galaw at kulay ng gawin nitong anime at dito nagsimulang mabuhay sa mas malawak na mundo si Recca. Ang batang ninja na tila ordinaryo sa unang tingin ngunit may kakayahang kontrolin ng apoy na nagmula sa sinaunang angkan ng Hokage. Ang tema ng kwento tungkol sa pagtuklas ng sarili, katapatan sa kaibigan at kawalan ng pag-aatubiling lumaban para sa mga mahal mo, mabilis na nagugat sa puso ng mga manonood. Ang paglalakbay ni Recca mula Japan hanggang Pilipinas ay hindi isang simpleng paglipad lamang ng isang cartoon. Ito ay produkto ng panahong sabik ang lokal na telebisyon sa mga anime na may kakaibang timpla ng aksyon, drama at pakikipagsapalaran. Noong panahong iyon, nagsimula ang sunod-sunod na pagpasok ng mga anime sa telebisyon sa Pilipinas, ngunit may kakaibang lakas ang Flame of Recca. Inilabas ito sa isang lokal na network na kilala sa pagdala ng mga sikat na anime. Naging parte ito ng afternoon programming na abot tanaw ng bawat estudyanteng umuwi pagkatapos ng klase. At dahil hindi pa malawak ang internet noon, ang telebisyon ang tanging paraan upang maranasan ang masidhing laban, misteryo at pagkakaibigan ng grupo ni Recca, Max, Aira, Lorcan at iba pang karakter ng Flame of Recca. Napakalaki ng naiambag ng anime sa kultura ng kabataan noong panahong iyon. Ang mga tindahan sa palengke at bangketa ay nagsimulang magtinda ng posters, cards at stickers at kung ano-ano pang kaugnay ng Flame of Recca. Ang mga plastic na laruan na may apoy na disenyo ay biglang naging pambenta sa mga eskwelahan, maging ang mga bag na may tatak na Recca ay pinagkakaguluhan. Sa Pilipinas, umabot sa kasikatan ng anime hanggang dumating ang huling episode nito sa lokal na telebisyon. Kung paanong nagsimula ito na may sigla at saya, ganoon kabigat ang pagdating ng wakas. Ang huling episode na ipinalabas ay nagpakita ng pagbubuo muli ng pangarap ng mga tauhan matapos ang matinding tournament arc na siyang itinuturing na puso ng serye. Bagaman maraming natuwa dahil nagkaroon ng resolusyon ng kwento, may ilan ding nalungkot dahil napansin nila ang pagkakaiba ng tono ng ending kumpara sa manga. Mas kumpleto at mas masalimot ang kwento sa orihinal na material at may mga fans na nanabik sanang makita sa anime ang iba pang mga bahagi ng storya na hindi na isinama sa TV adaptation. Kasunod ng pagtatapos ay lumitaw ang ilang kontrobersiya. Isa sa mga pinakamaingay ay ang katotohanang hindi nasundan ng anime. Natapos ito ng tila bitin na parang may mga tanong na hindi kayang sagutin ng huling episodes. Maraming Pilipino ang nagtaka kung bakit hindi nagkaroon ng bagong season, lalo na at napakarami pang hindi naisalin mula sa manga series. Sa Japan, alam ng ilan na mababa ang ratings ng anime kumpara sa ilang malalakas na karibal nito noong panahong iyon, kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataong ipagpatuloy ang produksyon. Ngunit para sa mga Pilipino, hindi yun sapat na dahilan. Para sa kanila, sapat na ang kanilang pagmamahal at suporta para magkaroon pa dapat ito ng karugtong. At dahil hindi naman ganap na naipakita sa anime ang kabuuan ng kwento, tila lumutang sa erang interes ng marami. May ilang pang nagbiro na baka sinadya ng tadhana para manatili ang Flame of Recca bilang malinis na alaala. Yun bang hindi na nasisira ng sobra-sobrang pag-extend o bagong bersyon. Isang issue rin na pinag-usapan noon ang dobleng bersyon ng ilang eksena, lalo na't ibang tono at edit ng mga lokal na networks kumpara sa orihinal. Dahil may mga eksenang itinuturing nilang masyadong marahas para sa kabataan, may mga bahagi ng anime na binawasan, inedit o tinakpan. Hindi naman ito nakasama ng lubusan sa pagtanggap ng mga manonood, ngunit nagdulot ito ng interes kung ano nga ba ang tunay na bersyon ng ilang eksena. Para sa mga batang Pilipino,
Sapat na ang nakikita nila sa telebisyon, pero para sa mga seryosong tagahanga, naging paksa ito ng paghahanap sa mas kumpletong bersyon ng mga VHS, VCD o iba pang mga kopya na umiikot noon. Pagdating naman sa tanong kung nasaan na ngayon ang mga orihinal na cast ng Flame of Recca, ang mga original voice actors naman ay nagpatuloy sa kanilang karera sa Japan. Karamihan sa kanila ay lumipat sa iba't ibang proyekto, gumawa ng bagong anime at nagbigay buhay sa iba pang mga karakter na maging sila'y minahal ng bagong henerasyon. Hindi man sila madalas marinig na bumabalik sa Flame of Recca, dala nila ang alaala ng kanilang dating mga papel at sa maraming tagahanga, sapat na iyon upang manatiling buhay ang koneksyon sa kanilang dating minahal na palabas. Sa kultura ng anime, bihira ang pagbabalik ng buong cast para sa lumang serye maliban kung may malaking proyekto, remake o anniversary, at dahil walang opisyal na balitang ganito para sa Flame of Recca, nananatili itong isang nakapirming obra sa kasaysayan ng anime. Bukod sa nabanggit na ratings at pangkomersyong konsiderasyon, nagbago rin ang landscape ng anime industry sa Japan. Dumating ang mga bagong serye na sumabog ang kasikatan. Humina ang interes sa mga limitadong budget na action anime ng dekada 90 at nalipat ang atensyon ng producers sa mas modernong konsepto at mas malaking merkado. Ngunit sa Pilipinas, hindi ganoon ang tingin. Para sa mga nakapanood nito, ang Flame of Recca ay hindi lumipas, nagpahinga lamang at marahil, hindi na talaga kailangan pang magkaroon ng sequel o remake. Kadalasan, ang tunay na alamat ay ang mga kwentong hindi na muling hinipo ngunit patuloy na nabubuhay sa alaala ng mga taong tumangkilik dito. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang telebisyon, nagbago ang libangan at nagbago ang paraan ng pagpapalaki sa kabataan. Ang mga batang dati-rati naghihintay ng alas 4 ng hapon para manood ng anime ay ngayon nagtatrabaho na, nag-aaral, nag-aalaga ng sariling anak. Ang kanilang mga buhay ay naging mas komplikado, mas mabilis, mas malawak. Ngunit pag minsang marinig nila ang salitang Flame of Recca, may kakaibang kirot ng nostalgia na parang biglang bumabalik ang init ng hapon, ang amoy ng merienda, ang lumang sopa na sira na ang foam at ang ingay ng TV na minsan ay may snow pa dahil mahina ang signal ng antena. Sa kabilang banda, hindi rin mawawala ang pagmamalaki ng mga Pilipino na nakilala nila ang anime noong hindi pa uso ang streaming o social media. Noon, kailangan mong umuwi ng maaga. Kailangan mong ayusin ang takbo mo mula eskwela pa uwi para hindi ka mahuli. May diretsong koneksyon ng bawat episode sa pagdaloy ng buhay ng bata. Kung masama ang araw mo sa eskwela, bubuti yun dahil sa panonood. Kung pagod ka sa takbuhan ng buong araw, mawawala ang pagod mo dahil sa matinding laban ni Recca at ng iba pang mga mandirigma ng Hokage. Ang Flame of Recca ay naging pahinga, naging silungan, naging simpleng kaligayahan na kahit mabilis mawala ay nagiiwan ng marka. Napakasarap alalahanin ng mga panahon noon na sabay-sabay pang lahat sa panonood. Wala pang spoilers, wala pang instant replay online, wala pang mga pang-aasar na tulad na ngayon. Sa pagdating ng modernong anime, may mga batang hindi na nakikilala kung sino si Recca o kung ano ang Hokage Flame. Ngunit sa puso ng isang Pilipinong lumaki noong panahong iyon, hindi kailanman mawawala ang marka ng anime. Sa bawat bagong series na lumalabas ngayon, may isang maliit na bahagi sa puso ng mga fans na bumabalik sa ugat ng lahat. Ang panahon na unang nagliyab ang imagination nila sa isang batang may kapangyarihan ng apoy. Ang Flame of Recca ang naging paunang hakbang ng ilan sa pagiging anime fans hanggang sa paglaki. Ito ang naging unang pintong tumanggap sa kanila. Ang unang mundong nagpakitang posible ang kababalaghan, ang unang kathang naglalagablab sa puso nila. Kung babalikan natin mula sa simula hanggang wakas, malinaw na ang Flame of Recca ay hindi lamang simpleng palabas. Isa itong karanasan, isa itong pintuan pabalik sa kabataan. Isang alaalang may amoy ng hapon at kasabay ng sigaw ng mga bata sa kalsada. Isa itong larawan ng panahon na mas simple ngunit mas totoo ang saya. Ngayon, sa bawat Pilipinong napangiti dahil sa tatlong salitang Flame of Recca, may bahagi sa puso nila na umiinit ng bahagya. Hindi dahil sa kapangyarihan ng Hokage Flame, kundi dahil sa kapangyarihan ng alaala. Kapangyarihang muling sumisindi tuwing maririnig nila ang pangalan ni Recca Hanabishi o tuwing makikita nila ang larawan ng isang batang may pulseras na naglalagablab na minsang naging bahagi ng kanilang hapon, kanilang pagkabata at kanilang buhay.